Mapagpalang araw sa inyo mga kaiwaga. Nakakatuwa namang basahin dahil kahit sa iba't ibang bansa ay nakakaabot ang ating mga kwento. Meron sa Italy, Europe, USA, Japan at Korea. Gayon din sa Middle East at marami pang iba't ibang bansa, lalo na sa mga lugar dito sa Pinas. Maraming salamat sa inyo mga kaiwaga. Huwag kalimutang i-comment ang inyong mga pangalan. Gayon din ang lugar kung nasaan kayo ngayon, mapa Pilipinas man yan o kahit sa ibang bansa. Babasahin ko ang lahat ng comment ninyo at ang shoutout natin ay nasa huli ng kwentong ito para hindi maantala ang inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like and share. Malaking tulong yun para sa akin mga kaiwaga. Simulan na natin ang kwento ni Tata Mio. Panahon ng 1975, lugar ng Tagum City. Karamihan ba sa inyo ay nakaranas na sa mas kilalang tinatawag na pagtatawas? At ang tawag pa nga ng iba ay santiguar. Hindi ko alam kung anong tawag sa ibang lugar, pero mas kilala siya sa tinatawag na pagtatawas. Malamang sa karamihan na nakaabot pa nito ay nasa panahon ng 80s and 90s. At kung naranasan mo ito noon, pwede kang mag-comment dyan sa ibaba. Dahil sa mga panahong yun ay sila ang ating doktor. Hindi pa gaanong nalalapit ang mga tao sa ospital. Mas malaki ang natitipid nila. Paminsan-minsan nga'y sigarilyo lang ang binibigay o kaya naman ay alak lang o magkaibigang tabako. Subalit ang nakakagulat sa mga manggagamot noon, magtataka kang gumagaling ang kanilang mga pasyente kahit na sa simpleng pamamaraan lang. Ngunit sa panahon ngayon, karamihan ay lumalapit na sa ospital o doktor. Unti-unti nang nakakalimutan ang nakaraan ang mga taong may kakaibang kakayanan, ang mga magtatawas o santigwaryo. Subaybayan natin ang kwento ng karanasan ni Tata Mio kung paano niyang itinawid ang kanyang kakayanan para makipaglaban sa mga mambabarang, mangkukulam, lalong-lalo na sa mga uri ng aswang na magpahanggang sa ngayon ay palihim pa rin ng gagambala. Ay Mio, tapos na ba ang klase mo? Bakit nandirito ka na sa ating tahanan? Kapag nalaman ng nanay mong hindi ka pumasok ngayon, abay pagagalitan ka. Ikaw naman po lolo, wala po kaming pasok ngayon. Sabado po ngayon, di ba? Abay Sabado ba ngayon? Mahirap sa lolo mo't nag-uulyanin na. Bakit hindi ka na lamang sumama roon sa iyong inay at itay? Mag-aani sila ngayon ng mais para naman kahit papano'y matulungan mo sila. Hindi na po lo, nagpaalam po ko kay nanay. Sabi ko po sasamahan kita rito para may makatulong ka sa iyong panggagamot. Ay nako, ang batang ito, wala sa palad mo ang panggagamot iho. Ayaw kong matutunan mo ang lahat ng ito dahil hindi siya madali. Buwis buhay ang gagawin mo. Iba't ibang uri ng masasamang nilalang ang makakalaban mo. Kaya kung mahina ka iho, maaari ka nilang mapaslang. Kaya nga hindi na ako magpapasa ng aking kakayanan kahit na kanino. Ito na ang huling meron sa lahi natin at ayaw na ayaw ko itong matutunan mo. Pilit siyang itinataboy ng kanyang lolo. Kabaliktaran sa iba kung baga. Kung ang iba ay pinapasa ang kanilang kakayanan, ang kanyang lolo ayaw na nitong magpasa ng kanyang nalalaman dahil alam niya ang hirap at ang laki ng obligasyon na maaaring kaharapin ng kanyang apo. Paupo ka na roon. Panoorin mo na lamang ang ginagawa ko. Ito talagang batang ito. Gustong-gustong palaging pinag-aaralan ng ginagawa ko. Akala siguro ganoon lang kadali. Buhay ang kapalit sa ganitong gawain. Naupo si Mio sa isang tabi. Ngunit habang abala ang kanyang lolo, dahan-dahan itong nagtungo sa sagradong silid. Doon ay kinuha ang mahalagang libreta. Itinago niya ito sa loob ng kanyang damit at muling dahan-dahang lumabas ng kanilang tahanan. Nagtungo sa bahay ng kanyang kaibigan. Nakita niyang nanduro nito sa silong ng kanilang tahanan. Natutulog sa duyan. Ang silong pa noon ng mga tahanan ay matataas. Pwede kang mag-alaga ng mga manok o kaya naman ay maglagay ng duyan. Dali-daling ginising ang kanyang kaibigan. Sambit pang wika ni Mio. Oy Julian, gumising ka nga riyan. Ano ba Mio? Ang sarap-sarap ng tulog ko rito. Ginagambala mo naman ang pagpapahinga ko. Gumising ka na't may papakita ako sa'yo. Ano ba yun Mio? Nakikita mo ba to? Ang alin? Yung bumubukol sa tagiliran ko. Ano ba kasi yan? Ito, ang libreta ni Lolo. Matagal ko na tong gustong aralin. Gusto mo ba akong sabayan? Pasaway ka talaga, Mio. Kapag nalaman niya ng lolo mo, sigurado akong pagagalitan ka. Baka mapalo ka pa ng patpat dyan sa puwet mo.
Ako nang bahala kay Lolo. Hindi niya malalaman to. Abala yun sa panggagamot niya. Mamaya ibabalik ko rin naman to eh. Alin ba ritong magandang basahin? Sige na nga, maupo ka rito sa duyan para makita ko rin. Akala ko ba ayaw mo? Nagpatuloy sa pagbabasa ang dalawa hanggang sa makaramdam ng pagkahilo dahil sa hindi nila maunawaan ang kanilang binabasa roon nasa lingwaheng Latin at maaaring pabaliktad nila yung nababasa. Delikado para sa kanila dahil ang libreta ay hindi maaaring paglaruan. Ang nilalaman noon ay mahalagang salita. Maya-maya pa nang makaramdam ng matinding pagkahilo. Sabay na nakatulog ang dalawa sa duyan. Ilang minuto rin silang nanatili roon at sa muling pagising ni Mio, wala na sa kanyang kamay ang libreta. Sambit pang wika nito na nakakaramdam ng takot sa magiging galit ng kanyang lolo. O Julian, ilabas mo na kasi ang libreta. Huwag mo nang itago sa akin pag aagalitan ako ni Lolo. Ano ka ba, Mio? Hindi ko itinatago ang libreta. Sabay tayong nakatulog, di ba? Pati ba naman ako pagbibintangan mo pa? Pagkaibigan tayo. Baka naman kasi pinaglalaruan mo lang ako. Ibigay mo na kasi babalik ko na yun dun kay Lolo. Malungkot na umuwi si Mio sa kanilang tahanan. Napansin niyo ng kanyang lolo Pedring. Ngumingiti-ngiti lang ang matanda. Habang patuloy pa itong may ginagamot roon. Sa makalipas na ilang minuto ay lumapit na sa kanya ang kanyang lolo. Kagad siyang kinausap habang nagsasalita ng, Ay Mia, bakit nakakunot ang iyong noo at parang nakakulambot yung mukha mo? Ano bang nangyari? May kasalanan po ako sa iyo Lolo Pedring. Kinuha ko po ang libreta mo nang walang paalam. Kaso po sa kasamaang palad nawala po siya. Pero hawak-hawak ko lang naman po yun Sandali lang naman ang nakaidlip ako. Hindi ko na po makita, Lo. Kaming dalawa lang naman po ni Julian ang nagbasa. Wala naman daw po kay Julian. Sana po mapatawad mo ko, Lo. Alam ko pong napakahalaga po nun para sa inyo. Ay nako po, Mia. Marami ka pa talagang kinakailangang malaman. Ilang taon ka na ba ngayon? 12 anyos na po ako ngayon, Lo. Mahabang panahon pa ang lilipas. Maraming karanasan ka pang pagdadaanan. Sigurado ka bang nawawala ang libreta? Sigurado po ko, Lo. Wala na po Hindi sana po binalik ko na po yun sa silid ninyo. O siya, halika na rito. Huwag ka nang malungkot. Alam mo po, mahiwaga ang mundong ito. Maraming mga nangyayaring mahirap ipaliwanag na kung sasabihin mo sa ibang mga tao, sigurado kung hindi kanila paniniwalaan. Ang mga taong nakakaranas lang nito ang maniniwala sa kanilang sarili at hindi ang mga taong walang alam patungkol dito. At hindi naman natin sila kailangan pang pilitin. Halika't magtungo tayo roon sa silid kung saan mo kinuha ang libreta. Inakbayan siya ng kanyang lolo Pedring at sa pagbukas nga ng sagradong silid, habang nanduroon pa lang siya sa may pintuan, kitang-kita na ni Mio na nanduroon ang libreta kung saan niya ito kinuha. Paanong nandito na po ito, Lo? Samantalang nawala ko po talaga ito. Kahit tanungin niyo pa po si Julian, magkasama po kaming binasa ang libreta. Pero nakapagtatakang, paanong nakabalik ito rito? Yun ang tinutukoy ko sa iyo, Apo. Napakamahiwaga ng mundo. May mga nilalang pang nabubuhay rito na hindi nyo pa nakikita sa ngayon. Nandiriyan lamang sila't nagmamasid at ang nagbabantay sa libretang ito ang kumuha roon. Ang nagbabantay sa libreta? Ibig niyo pong sabihin, Lo? Kanina pa po niyang alam na kinuha ko ang libro? At kahit ako ay alam ko yon. Huwag matigas ang iyong ulo, Apo. Bago ka pa lamang lumabas sa loob ng tahanang ito, ibinulong na sa akin ang gabay. Pero ang sabi ko sa kanya, sigit pabayaan mo lang para maranasan mo ang tunay na kapangyarihan ng nilalaman ng libreta. May natutunan ka ba sa binasa mo? Sumakit lang po ang ulo ko dyan, Lo. Hindi ko po alam kung bakit. Sabay po kami ni Julian at hindi ko rin po maintindihan kung anong nakasulat. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na gabay. Ang gabay mismo magtuturo sa iyo. Maaaring ako ang maging gabay mo o maaaring ang nagbabantay sa libreta. Yun ay kung bibigyan ka ng pahintulot. Tulad ng sinabi ko sa iyo, Apo. Hinding-hindi kita tuturuan patungkol riyan dahil ayaw kong mapahamak ka. Hindi makapaniwala si Miyong muling naibalik roon ang libreta. Kala niya talaga lubusan na itong nawala. Ngunit dahil sa mga nangyaring yon, mas lalo siyang nagkaroon ng interes upang alamin kung sino ang gabay ng libreta at kung ano ang maaari niyang matutunan doon. Araw-araw niya itong kinakausap, mapaumaga o hapon,
Nagtutungo siya sa sagradong silid ng kanyang lolo at ang paulit-ulit na sinasabi roon ni Mio habang pabulong niya itong sinasambit na nagwiwika ng, Kung sino man ang gabay ng libretang ito, maaari ka bang magpakita sa akin? Kausapin mo naman ako. Ituro mo sa akin ang mga dapat kong gawin. Gusto ko ring matutunan ang lahat ng ginagawa ni Lolo. Sige na, kahit sa panaginip lang. Kasi ang sabi sa akin ni Lolo, may gabay raw ang libretang ito. Kaya kung sino ka man, magpakita ka sa akin. Sa makailang ulit na pakiusap na ginagawa ni Mio, wala man lamang paramdam sa kanya hanggang sa sumapit ang kabilugan ng buwan. Mahimbing siyang natutulog noon at malinaw sa kanyang panaginip. Tumayo umano siya sa kanyang kinahihigaan at muling nagtungo sa sagradong silid ng kanyang lolo. Kusa umanong nagbukas ang pintuan at sa kanyang pagpasok roon, nakita niyang nakabukas ang libreta. Subalit wala siyang makitang ibang nandoon maliban sa isang maliit na tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Magandang gabi sa'yo, Mio. Ako si Adlaw. Pwede mo kong maging kaibigan. Adlaw, kaibigan, nasaan ka't hindi kita makita? Magpapakita ako sa'yo. Binigyan ako ng pahintulot ng iyong lolo. Ako na raw ang bahala sa'yo. Huwag kang matatakot sa akin ha. Magpapakita ako sa iyong harapan. Bumilang ka ng 3. Baka matakot naman ako. Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako masama. Kaibigan ko ang lolo mo. Noon pa man ako na nagbabantay sa libretang ito. Magmula pa sa inyong mga ninuno. Sige, bibilang ako. Pero wag naman masyadong malapit sa mukha ko ah. 1, 2, 3. Matapos ngang makabilang ni Mio, nagpakita sa kanyang harapan ng isang maliit na nilalang. Patulis ang kanyang tenga. May suot din ng patulis na sombrero. May puting balbas, puti na rin ang kanyang buhok. Isang matandang kulay pulang duwende ang nagbabantay sa libreta. Ikaw? Bakit ang liit mo? Akala ko pa naman ang laki-laki na nagbabantay sa libretang ito. Anong uri ka ng nilalang? At ang damit mo, purong kulay pula. At medyo may edad ka na rin. Ang tawag sa amin ay duwende. May mabubuti, meron ding masasama. Isa akong dating masamang nilalang, pero nagbago na ako. Dahil inalagaan ako ng inyong mga ninuno noon. Kaya magpanggang sa ngayon, nandito naman ako sa iyong lolo. Mahaba ang buhay namin, hindi tulad ninyong mga tao. Mas mabilis kayong pumanaw sa mundong ito. Samantalang sa mundo namin, mas mahaba ang buhay. Hindi ka na ba natatakot sa akin? Bakit naman ako matatakot sa iyo? Iyang liit-liit mo. Huwag mo akong masyadong mamaliitin. Ang maliit na tulad ko ay may malakas na kakayanan. Kaya nga pinagkatiwalaan akong bantayan ng libretang ito. Ako ang gagabay sa'yo. Ipinagkatiwala ka sa akin ng iyong lolo. Dahil hindi niya raw kayang turuan ka. Ang kulit-kulit mo raw kasi. Gustong-gusto mong matutunan ang lahat ng kanyang ginagawa. Tama ka ron. Umahanga kasi ako kay lolo. Mabuti naman at ipinagkatiwala niya ako sa'yo. Sigurado ka bang kaya mo akong turuan? Kailan naman tayo magsisimula? Hindi pa sa ngayon. Huwag ka masyadong mainip. Masyado mong minamadali ang pagtanda mo. Kapag nasa hustong gulang ka na, marami akong mga halamang gamot na ituturo sa'yo. At ako na rin mismo magdadala. Makakatulong yun sa mga taong may karamdaman. At maliban pa roon, ang mga salitang nakapaloob sa libretang ito, malalakas siya. Kaya hindi pwedeng basahin ng isang normal na tao dahil makakaramdam sila ng pagkahilo. Kaya pala, sabay kaming nahilo ni Julian. Matagal pa ang panahon na lilipas para dumating ako sa hustong gulang. Hindi pa pwede ngayon na lang para pag edad ko ng 18 marunong na akong manggamot. Pag-uusapan namin ng iyong lolo. Wala pa siyang nabanggit patungkol riyan. Basta ang sabi niya sa akin, maging magkaibigan daw muna tayo. Para kahit papano hindi ka natatakot sa mga tulad namin. Siya nga pala, unti-unting magbubukas ang iyong ikatlong mata. Ako na mismo nagbibigay ng pahintulot riyan. Huwag kang magugulat ha, kung hindi na lang ako makikita mo sa loob ng silid na ito. Marami pang mga nilalang ang nandirito. Sigurado ka ba? Anong uri naman ng mga nilalang? Basta marami, mga alaga kami ng iyong lolo. Matapos ang panaginip na yon, nagising na lamang si Mio bandang 6:00 ng umaga. Dali-dali siyang tumayo at kagad na nagtungo sa sagradong silid upang kumpirmahin ang kanyang panaginip. Subalit sa kanyang pagbukas roon ay nandoon ang kanyang lolong nagdarasal. Hindi niya na ito ginambala. Hinintay niya na lamang na matapos ang kanyang lolo. Nandoon siya sa may mesang nag-aalmusal. Maya-maya pa, lumabas na nga ang kanyang lolo Pedring sa silid. Napansin siya nitong nakaabang roon. Sambit pang wika ng matanda sa kanya. Kamusta ang iyong panaginip, Apo? Lolo Pedring, alam niyo rin po ang panaginip ko?
Oo naman, sa panaginip ka kinausap ng gabay ng libreta. Ibig niyo pong sabihin, totoo po ang panaginip na yun? Totoong totoo, ang gabay na yon ay si Adlaw. Isang malakas na pulang duwende. Marami kang malalaman sa kanya dahil nagmula pa sa ating mga ninuno noon. Nagbantay ng libreta. Ngunit tulad ng sinabi ko sa iyo, Apo, hindi kita tuturuan patungkol sa panggagamot. Papanaw ako sa mundong ito nang walang ibang pinagpapasahan. Pero Lo, huwag kang mag-alala dahil si Adlaw ay isa ring magaling na manggagamot na duwende. Marami siyang alam na halamang gamot at sigurado kung marami siyang ibibigay sa iyo. Basta't sundin mo lamang ang lahat ng tinuturo niya. Dahil bata pa lamang ako noon ay kasama ko na yung si Adlaw. Tulad ng edad mo ngayon. Kaya naman nakikita kong magkakasundo kayong dalawa. Dahil kahit matanda na yung si Adlaw, mahilig pa rin niyang makipaglaro sa bata. Dahil nga sa tulong ni Adlaw, unti-unting nabubuksan sa mundo ng espiritual itong si Mio. Iba't ibang uri na ng mga nilalang ang kanyang nakikita. Lalo na kapag pumapasok siya sa sagradong silid ng kanyang lolo. Hanggang sa paglipas ng panahon ay unti-unting nasanay na itong si Mio. Napansin naman siya ng kanyang kaibigang si Julian dahil nagiging weirdo na itong si Mio para sa kanya. Na kapag minsan naglalaro sila ay meron itong kinakausap. Sambit na wika pa ni Julian kay Mio habang nanduroon sila sa gitna ng gubat. Uy Mio, natatakot na ako sa'yo. Sino ba yung kinakausap mo riyan? Wala naman akong makita eh. Pasensya ka na Julian. May mga kaibigan na ako nandirito. Kaibigan? Anong kaibigan ang sinasabi mo? Dalawa lang tayong magkasama rito. Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw Julian. Totoong sinasabi ko. May mga kaibigan akong dumating dito. Ayun nga sila sa harapan ko. Kumakaway nga sila sa'yo. Alam mo Mio, sa ginagawa mo sa akin yan, lalayuan na talaga kita. Kakaiba ka na eh. Hindi ka na tulad ng dati. Nawiwerduhan na ako sa'yo. Pasensya ka na Julian. Ibang mundo na kasi ang ginagalawan ko sa ngayon. Ang mga nakikita ko hindi mo makita. Hindi lang tayong naninirahan sa mundong ito. Marami rin sila. Parang tulad nating mga tao. May mabubutit masasama rin. Pero yung masasamang nakikipagkaibigan sa akin, hindi ko sila pinapansin. Pinababayaan ko lang silang lumapit sa akin. Pero hindi nila ako magagalaw dahil palaging nandyan si Adlaw. Pinabantayan niya ako. Sino naman si Adlaw? Basta, hindi mo rin maunawaan kung sasabihin ko sa'yo. Sige Julian, nataalis na ako. May pupuntahan pa kami. Baliw na talaga itong si Mio. May kinakausap. Wala naman akong makita. At sa makalipas nga ng ilang taon, ang lahat ay tinuturo na sa kanya ng duwende. Kahit sa pagkuha ng mga mutya, hanggang sa tumungtong ng tamang edad itong si Mio. At sa kasamaang palad ay pumanaw na ang kanyang lolo sa katandaan. Naiwan ang mga gamit kay Mio, pati na rin ang sagradong silid. Hindi naman nakialam ang kanyang mga magulang roon dahil alam nilang makatutulong itong si Mio sa mga tao. Lalo pat sa mga panahong yon ay wala pang ibang nanggagamot sa lugar maliban kay Mio. Mio, halika. May kukunin tayong malakas na mutya. Nandurong nito sa kawayanan. Ang libo ng pulang bagakay. Sa pagtawag sa kanya ni Adlaw, dali-dali nga silang nagtungo sa kawayanan. Dahil ayon kay Adlaw, yun ang panahon ng pagsibol ng bagakay. Magpapakita ito bandang 3:00 ng hapon. Kaagad na nagsagawa ng ritual itong si Mio. Nagdasal sa paligid ng kawayanan hanggang sa makalipas ng ilang oras. Pagpatak ng 3:00 ng hapon, may napansin si Mio umusbong sa gitna ng kawayanan. Nakita niyang libo ng kulay pulang bagakay. Kakaibang bagakay na yon dahil ang normal na libon ay kakulay din ng kawayan. Subalit ang nagpakita ng mga oras na yon, ito ay kulay pula, kakaiba sa mga normal. Sambit na wika pa ni Adlaw kay Mio. Ikaw lamang ang pinagkalooban ng ganyang uri ng libo ng bagakay. Pangalagaan mo yan, Mio. Yan ay malakas na uri ng mutya na pangontra sa mga aswang. Maraming salamat sa paggabay mo, Adlaw. Hindi ko makukuha to kung hindi mo itinuro sa akin ang tamang dasal para lumabas ito. Kakaiba nga ang pulang bagakay na ito. Gagawin ko siyang cross at araw-araw ko siyang susutin kahit saan man ako magtungo. Sa susunod na araw naman
ay kukunin natin ang tungkod ng ermitanyo. Nakatusok iyon sa gitna ng biyak na bato at sana ipagkaloob sa'yo, Mio. Maaari mo siyang gamitin sandata at kung ano man ang nais mo sa kanya, maaari siyang maging isang matalim na espada. Lalo na kung gagamitin mo ito sa pagpaslang ng masasamang nilalang. Marami nang nagtangkang kumuha noon. Subalit nabigo sila. Paanong nabigo sila? Maraming bantay. Kinakailangan mo silang kaharapin. Yun ay bilang pagsubok upang ipagkaloob sa'yo ang tungkod ng isang ermitanyo. Handa ka bang kunin yun? Kung kinakailangan adlaw at magagamit ko sa pagtulong sa mga tao, paghahandaan ko yon hanggang sa makuha kong tungkod ng ermitanyo. Makalipas ang ilang araw, nagtangka na nga silang magtungo sa nasabing biyak na bato. Ngunit habang binabaybay pa lamang nila ang daan, may mga nakaabang na ngang panganib. Makulimlim ang panahon ng mga oras na yon hanggang sa may marinig silang malakas na ugong ng hangin. Gumalaw ang mga naglalakihang puno sa paligid. Maya-maya pa, sambit na wika ni Adlaw nang makita nilang rumaragas ang hangin. Mio, isang malaking ipo-ipo. Mukhang pinipigilan nila tayong magtungo roon upang hindi natin makuha ang tungkod ng ermitanyo. Magbitaw ka ng usal upang mawala ang ipo-ipo habang hindi pa ito lubusang nakakalapit sa atin. Kaagad na nagbitaw ng usal itong si Mio. Itinaas ang kanyang kanang kamay. Iminus niya itong paulit-ulit sa hangin ng pakros. Maya-maya pa'y unti-unting nawala ang hangin. Muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay at nang makarating na nga sila sa nasabing biyak na bato, may isang malaking nilalang ang humarang. May dalawang sungay ito. Ang kalahati ay katawang tao, subalit ang kanyang muka ay tulad ng sa kalabaw. Mio, nandun sa kanyang likuran ng biyak na bato. Nakikita mo ba ang tungkod na yon? Ngunit nakaharang siya't nakabantay. Kinakailangan mo siyang kalabanin bago niya ipagkaloob sa iyo ang tungkod. Mag-iingat ka, Mio. Lubang malakas ang balaw na yan. Marami na nagtangkang kalabanin siya. Ngunit marami ang nabigo dahil sa kanya. Susubukan ko, Adlaw. Sandali lamang at lalapit ako sa kanya. Kaibigan, baka naman maaaring ipagkaloob mo na sa akin ng tungkod. Kinakailangan ko yan sa aking mga misyon. Ayaw kung magkasakitan pa tayo. Kaya kung maaari lang, umalis ka na dyan sa daan. Hindi maaari ang gusto mo. Ipinagkatiwala sa akin ang tungkod na yan ng isang ermitanyo. Matalik ko siyang kaibigan na kahit na ano pang mangyari, wag na wag ko manong iwanan ang tungkod. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Isa akong mabuting tao. Pangangalagaan kong tungkod na yan. Hindi maaari. Kinakailangan mo muna akong talunin bago ko ipagkalob sa iyong tungkod dahil ang karapat dapat lamang ang maaaring magtanggap. Kung ganun, Balaw, kapag natalo kita, maaari ka rin bang sumama sa akin at maging kaibigan ko? Tinatanggap ko ang iyong paghamon. Magiging kaibigan mo ko at mapapasayo ang tungkod. Yun ay kung matatalo mo ko. Simulan na natin, Balaw. Mabilis na sumugod ang Balaw. Kakaiba ang kanyang bilis na halos hindi na makita ni Mio. Paulit-ulit siyang tumitilapon sa lupa. Dumudugo na rin ang kanyang ilong at bibig dahil sa lakas ng suntok na kanyang mga natatamo. Adlaw, napakalakas niya. Kakaibang lakas ang meron ng balaw na yan. Tumatagos sa aking katawan ang kanyang mga suntok. Kaya mo yan, Mio. Tumayo ka riyan. Alam kong hindi siya madaling talunin dahil kahit sa iyong kabal ay patuloy na tumatagos ang kanyang lakas. Kahit ang lolo mo noon ay nahirapan sa kanya. Ikaw na lamang ang pag-asa, Mio. Kaya ko to. Makakaisip din ako ng paraan para talunin ang balaw na yan. Tumayo ka riyan. Akala ko ba gusto mong kunin ang tungkod at maging kaibigan ako? Tama ka ron. Makukuha ko ang tungkod na yan at susunod ka sa aking mga utos kapag napasakin ang tungkod na yan. Sa ikalawang pagkakataon ay muling tumayo si Mio. Hinanap niya ang kahinaan ng balaw. Nagkarga siya ng dasal sa kanyang kamay at pinakinggan kung saan nanggagaling ang tunog ng kanyang mga yabag. Muli itong sumugod sa kanya ng mabilis. Tumakbo siyang patungo sa malaking puno hanggang sa mabilis itong sumunggab sa kanya gamit ang matalim nitong sungay. At nang makailag roon si Mio, bumaon ang sungay nito sa malaking puno at dahil doon, gamit ang kanyang kanang kamay na kinargahan ng usal, ipinalo niya ito sa may batok na naging dahilan ng pagkawala ng malay ng balaw. Magaling ang naisip mo, Mio. Napatulog mo ang balaw. Ngayon ay maaari mo nang kunin ang tungkod ng ermitanyo. Kagad siyang nagtungo sa biyak na bato.
Sinamantalang pagkakatulog ng balaw at nang mahugot niya nga ito, kakaibang enerhiyang dumaloy sa kanyang buong katawan hanggang sa may marinig siyang tinig ng matanda na nagsasalita sa kanya ng, Pagaling ang ginawa mo, iyo. Ikaw na ngayon ang susundin ng tungkod na yan. Nakikita mo ba ang mga kakaibang letrang nakaukit? Ang pangalan ko ay nandiriyan. Makikipagtulungan din ako sa iyo. At maliban pa roon, ang natutulog na balaw ay kasama rin natin sa iyong mga misyon. Ikaw si Ermitanyong Lindo. Isang magaling na ermitanyong matagal nang hinahanap ng mga antingero. Sigurado ka bang magiging isa ka sa aking mga gabay? Tama ka sa iyong narinig, iyo. Isa ako sa iyong magiging gabay. Dahil nasa sa iyo na ang aking tungkod, iisa na tayo. Ang misyon mo ay misyon ko na rin. Maya-maya pa nang nagkaroon na ng malay ang balaw, umalis ito sa pagkakatusok sa malaking puno. Dahan-dahang lumapit kay Mio, sambit na wika pa nito sa kanya habang nakangiti. Hindi ko naisip ang gagawin mong yon. Magaling ka, bata. Sumasa iyo ang tiwala namin. Pangalagaan mong tungkod na yan. Ako at ang aking kaibigang ermitanyo ang patuloy na gagabay sa iyo hanggang sa huli ng iyong misyon. Makalipas ang araw na yon, umuwi ng tahanang masaya itong si Mio kasama ang kanyang mga bagong kaibigan at sa kanyang pagdating sa kanilang tahanan, may isang bata't matandang nandurong naghihintay. Sambit na wika pa ng matanda. Magandang araw sa iyo, iyo. Umihingi ako ng tulong sa iyo na kung maaari ay tawasin mo ang aking apo. Masama ang kanyang kalagayan na para bang paulit-ulit siyang pinaglalaroan ng hindi ko malamang dahilan. Umuwi lamang siya na nanggaling roon sa may sapa. Tapos pagdating ng gabi, inaapoy na siya ng lagnat. At kung ano-ano mga salita ang kanyang sinasambit, takot na takot siya. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding takot. Pumasok ko kayo sa loob ng tahanan. Titingnan ko ang kalagayan ng bata. Kaagad na kumuha ng gamit sa pagtatawas itong si Mio. Tiningnan ang kalagayan ng bata. Nakita niya roon sa kanyang pagtawas mga engkantong naninirahan sa may sapa ang patuloy na nakikipaglaro sa bata. Maupo lamang ho kayo riyan. Ako na pong bahala rito. Mga engkanto hong nanggagambala sa kanya. Marahil ay doon siya nakita sa may sapa. Tinatawag ko ang mga batang engkanto. Pumasok kayo sa loob ng katawan ng batang ito. Hindi kayo makakaligtas sa akin. Sa pagpitik ng daliri ni Mio, sabay-sabay na nagsipagpasukan ng mga batang engkanto sa katawan ng pasyente. Kagad niya itong kinausap na wag nang gambalain ng bata. Subalit ang mga batang engkantong yon, gusto pa rin nilang patuloy na makipaglaro upang madagdagan daw sila roon sa may sapa. Tugon pang wika ni Mio habang ipinapakita ang kanyang tungkod sa harapan mismo ng mga engkantong yon. Itigil niyo ng pakikipaglaro. Hindi kayo magkapareho ng batang ito. Nakikita niyo bang tungkod na hawak-hawak ko? Ano ang napapansin niyo riyan? Isang matalim na espada. Nakakasilaw siya. Nagliliwanag. Tama kayo. At kapag hindi pa kayo umalis riyan, kahit na mga bata pa kayong engkanto, gagamitin ko sa inyong espadang ito upang lahat kayo ay sabay-sabay na pumanaw. Hindi. Alis na kami rito. Nakikipaglaro lang naman kami. Masama bang makipaglaro sa mga tao? Wes kung gayon, umalis na kayo riyang sabay-sabay at wag na ninyong gagambalain ang batang ito dahil kapag pinaglaruan niyo uli ito, matitikman ninyong matalim ni espada. Sige, layas. Sa ilang minuto lamang na nakalipas, kaagad na umayos ang kalagayan ng bata. Binigyan ito ng pangontra ni Mio at pinagbawalang wag nang magtutungo sa may sapa. Labis naman ang pasasalamat ng lolo nito nang makitang nakakatayo ng muli ang kanyang apo na wala na itong karamdaman. Maraming salamat sa iyo, Mio. Malikot kasi ang batang ito. Palagi na lamang nagtutungo roon sa may sapa. Hayaan mo't hindi ko na siya papupuntahin doon. Tanggapin mo sa laping ito, Mio, bilang pasasalamat sa paggamat mo sa aking apo. Pasensya na ho kayo. Hindi ako tumatanggap ng bayad sa aking mga serbisyo. Itabi niyo na lamang ho ang perang yan. Isa kang ang tunay na manggagamot, Mio, na hindi ka tumatanggap ng bayad. Maraming salamat muli. Sige, taalis na kami ng aking apo. Makalipas ang 5 araw, may isang lalaking nagawi sa kanilang tahanan. Nagmula pa umano siya sa kabilang burol. Bitbit niya ang kanyang mga gamit at ayon sa lalaking yon
Umalis umano siya sa kanilang tahanan dahil sa paulit-ulit na panggagambala ng mga nilalang na nagtutungo sa kanyang tahanan sa 10 oras ng gabi. Ikaw ho ba si Mio? Ako nga ho yun. Bakit ang dami nyo ng dalang gamit? Pasensya ka na, iho. Dinala ko na ang mga gamit ko rito. Nagbaka sakali akong makahingi ng tulong sa'yo. Bakit ho ba, ano hong nangyari? May mga nilalang na kakaibang itsurang nagtutungo sa aking tahanan. Kaya mas minabuti ko na lamang na umalis na roon kaysa may mangyari pang masama sa akin. Nasaan ang pamilya ninyo? Wala akong pamilya. Pag-isa lamang ako namumuhay. Ano ho bang itsura ng mga sinasabi ninyong nilalang? Mahaba ang kanilang buhok, lilisik na mga mata, may mahabang paangil at ang kanilang matatalim na kuko ang ginamit nila sa pagpaslang sa aking alagang aso. Maaari niyo ho ba kaming samahan doon? Maaari naman, iho, pero napakadelikado. Hindi sila pangkaraniwan. Kung hindi ho ako nagkakamali, mga aswang hong gumagambala sa inyo at habang maaga pa kinakailangan ho natin silang harapin. Sinamahan nga siyang patungo roon ng lalaki. Ngunit sa oras ng kanilang pagdating, wala pang mga nilalang. Subalit ang mga bakas na naiwan sa tahanan, kumpirmadong mga aswang ang may kagagawan dahil may mga bakas pa ng matatalim na kuko sa dingding ng kanyang tahanan. Ito ang bahay ko. Hindi pa ito ganito nang iwan ko. Subalit ngayon, marami nang nasisira dahil sa kanila. Huwag ho kayong mag-alala. Ihintayin ho natin silang muling bumalik rito. At sa paglipas nga ng ilang oras na kanilang paghihintay, sa pagsapit ng dilim sa lugar na yon, bandang 8:00 ng gabi nang may maramdaman si Miyong kakaiba, kaagad siyang tumayo sa kanyang pagkakaupo at dahan-dahang sumilip sa may bintana. Naramdaman niya rin ang paggalaw ng kanyang pulang bagakay habang nakasabit ito sa kanyang leeg at ang tungkod na kanyang hawak-hawak ay biglang nagliwanag. May aswang sa paligid, Mio. Nakapalibot sila sa tahanang ito. Nararamdaman nila ang iyong presensya. Ikubli mo ang lalaking yan. Delikado para sa kanyang maghintay rito. Dahil mapapalaban ka, Mio. Bulong iyon sa kanya ng kanyang gabay na ermitanyo. At nang may kubli niya nga ang lalaki, lumabas siya ng tahanan upang sa kanya mapunta ang atensyon ng mga aswang. Maya-maya pa'y may lumapit sa kanya roon. Isang lalaki na may dugo pa sa kanyang labi. Ginoo, ibigay mo sa amin ang aming kailangan. Ang lalaking itinatago mo sa loob ng tahanan, siya lamang ang kailangan namin at hindi ikaw. Ano bang kailangan ninyo sa kanya? At bakit paulit-ulit ninyo siyang dinadalaw? Siya na lamang ang natitira sa aming angkan na hindi pa nagiging aswang. Nilisan niya ang aming lugar upang makaiwas. Ngayon ay gusto namin siyang kunin para maging kauri namin. Ganoon ba? Hindi niya sinabi sa akin may kalahi siyang aswang. Mga kamag-anak niya ba kayong niyanggaw? Tama ka, Rowan. Kaya gusto rin namin siyang maging katulad namin. Subalit matigas siya at tumingi pa pala siya ng tulong sa'yo. Huwag ninyong pilitin ang ayaw. Dahil ako ang makakalaban ninyo kung nanaisin ninyong pasukin ang loob ng tahanan. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Lisanin nyo na ang lugar na ito bago pa dumanak ang inyong dugo sa lupa. Hindi kami natatakot sa'yo. Sugurin ang lalaking yan at pagpira-pirasuhin ang kanyang katawan. 5 nilalang ang magkakasama roon. 3 ay sabay-sabay na sumugod at nang itaas ni Mio ang kanyang tungkod, mabilis niya itong iwinasiwas sa 3 nilalang. Napasigaw na lamang ang 3 nang maramdaman nilang tila ba nahiwang kanilang katawan dahil lamang sa pagtama ng tungkod ni Mio. Anong nangyari? Sabay-sabay na bumuligta ang 3 sa lupa. Ikinagulat iyon ng 2 natitirang nilalang at nang mapansin nila ang kakaibang tungkod ni Mio, sambit pang wika ng isa roon habang nakakaramdam ng takot dahil sa pagbagsak ng 3 nilang kasamahan. Ang tungkod na yan na matagal nang kinatatakutan. Papanong napasa iyo? Ang alam ko'y nasa biyak na bato yan na ni isang mga antingero hindi pa nakukuha ang tungkod. Nagbigay na ako ng babala sa inyo. Dadanak ang dugo ninyo sa lupa kung ipipilit pa rin ninyong sumugod sa akin upang kunin ang lalaking nasa loob ng tahanan. Huwag nyo na siya muling gagambalain pa. Ayaw niyang maging tulad ninyo. Subalit kung ipipilit pa rin ninyong gusto ninyo sa mga oras na ito, susunod kayong papanaw sa 3 ninyong kasamahan. Mabilis na nagsipaglikas ang 2, sumuot sa masukal na damuhan
Maya-maya pa sa muling pagbalik sa loob ng tahanan ni Mio, kaagad niyang kinumpronta ang lalaki. Sambit pang wika niya roon habang inaalam ang punot dulo ng nangyari kung papanong nayanggaw ang kanyang mga kamag-anak. Lumabas ka na riyan, Enteng. Wala nang mga kamag-anak mo. Pasensya ka na, Mio. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo na mga kamag-anak ko ang mga yun. Pinipilit talaga nila akong umanib sa kanila at magpayanggaw. Huwag mo nang isipin yun, Enteng. Ang mahalaga sa akin ay ligtas ka. Mabuti tumiwas ka sa kanila. Pero papanong nangyari yun sa mga kamag-anak mo? Mahabang kwento, Mio. Noong araw kasi sa tahanan namin, may isang lalaking dumating noon. Umingi siya ng tulong. Kaagad naman siyang tinulungan ng mga magulang at kapatid ko. Inupkop siya sa aming tahanan. Noong una mabuti ang kanyang ipinapakita. Hanggang sa lumipas ang mga buwan, ang magandang pakikitungo namin sa kanya ay napalitan ng masama. Unti-unti kong napansin ang mga kamag-anak at kapatid ko. Pati na rin ang aking mga magulang. May mga kakaiba na sila ikinikilos. Hanggang sa namalayan ko na lamang isang araw. Habang nagluluto siya ng aming pagkain, mayroon na pala siyang inilalagay roon. Kitang-kita ko sa may salamin. May inihalo siya sa ulam. Kaya ang ginagawa ko nun, lumalabas ako ng tahanan at hindi ako kumakain. At nang sabihin ko naman sa aking mga kamag-anak, huli na ang lahat. Ayaw nilang maniwala sa akin. Hindi pa rin nila napapansin ang unti-unting pagbabago ng kanilang sarili. Hanggang sa kumprontahin ko ang nanirahan sa aming tahanan. Subalit ngumiti lang siya sa akin. Tinakot pa nga niya ako na kung hindi ako aanib sa kanila, ako na lang daw ang gagawin nilang pagkain. Ibig mong sabihin hindi talaga itong tahanan mo? Hindi ito, Mio. Kusa akong lumayo sa lugar namin. Nanduroon pa yun sa kabilang burol. At palagay kong alam na nila ang mga nangyari ngayon dahil sa pagpaslang mo sa 3 nilang kauri. Malamang ay sinakop na ang lugar ninyo. Mabilis silang magparami sa pamamagitan ng pangyayanggaw. At kapag nakatikim na sila ng laman at dugo ng tao, paulit-ulit na nilang hahanapin yon. Hindi ko may papangako sa iyo, Enteng, na kung sakaling muli kami magkaharap ng mga kamag-anak mo, maaaring mapaslang ko sila o lubusang malipol. Dahil sa kontrolado na sila ng demonyo sa kanilang isipan, gawa iyon ng bertud na nasa loob ng kanilang katawan. Wala akong magagawa, Mio. Ikaw na ang bahala sa kanila. Basta ako mamumuhay ako ng tahimik at ayaw kong maging katulad nila. Kung yun ang nakatadhana sa kanilang buhay, hindi ko na kontrolado yon. Itinuro ni Enteng kay Mio kung nasa saan ang kanilang lugar. Subalit kinakailangan munang umuwi ni Mio sa kanyang tahanan. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, hindi niya na pinasama itong si Enteng dahil delikado na para sa kanya. Pangsamantala niya muna yung pinatira sa kanyang tahanan at habang abala si Enteng sa kanyang paghahanda, may hindi inaasahang pasyenteng dumating. May daladalang matatalim na karayom, itim na manika, gayon din ang mga itim na medalyon. Sambit na wika pa sa kanya ng matandang babae habang nakasuot ng purong itim. Magandang araw sa iyo, iho. Alam kong kilala mo na ako. Bakas na sa aking kasuotan ang pagiging mangkukulam. Isinusuko ko sa iyo ang aking sarili at sana'y tulungan mo ko, iho. Gusto ko nang magbago. Ikaw lamang ang nakikita kong makatutulong sa akin. Isinusuko mo sa akin ang pagiging mangkukulam mo? Tama ka roon, iho. Hindi pa naman uli ang lahat, di ba? Kahit na nasa ganitong edad niya ako, gusto ko na rin magbago. Ayaw ko nang sundin ang mga bulong sa aking isipan na paulit-ulit na gumawa ng masama sa ibang mga tao. Dala-dala ko ang lahat ng mga ginagamit ko sa pagre-ritual. Isinusuko ko ang lahat ng ito sa iyo. Ikaw na ang bahalang magpawalang bisa at tanggalin mo ang itim na nakapaloob sa aking buong katawan. Pinabalot ako ng kadiliman na paulit-ulit na nag-uutos sa aking gumawa ng masama. Kilala kita, Aling Puring. Tinatanggap ko ang paninikluhod mo. Tuturuan kitang manalangin. Halika't pumasok ka sa loob ng tahanan. Ilagay mo rito ang lahat ng iyong mga gamit. Ako nang bahalang magbaon niyan sa lupa at magdiskarga ng itim na aura. Pinapasok sa loob ng tahanan ng matandang mangkukulam. Pinaupo sa may altar. Maya-maya ay pinaluhod iyon ni Mio. 1 oras itong pinagdasal upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng kanyang mga pinaslang. At nang matapos ang 1 oras na kanyang paghingi ng tawad, lumapit si Mio sa kanya at pinahawakan ng isang mahabang rosaryo. At sa mga oras na iyon ay si Mio naman ang nagdasal para sa mangkukulam. Kinalas niya ang lahat ng nasa katawan ng matandang babae. At sa hindi inaasahan,
Bigla itong nawala ng malay na hindi kinaya ang lahat ng dasal na ikinarga ni Mio. Dali-dali niya itong inalalayan at pinahiga. Naghintay ng ilang minuto na muling magkaroon ng malay. At nang magising ang mangkukulam, sambit na wika pa nito kay Mio habang nagsasalita ng, Napakagaan ang pakiramdam ko ngayon na para bang wala akong pasan-pasan na mabigat sa aking katawan at ang lahat ng sama ng loob na kinimkim ko ng mahabang panahon dahil sa masasama kong ginawa ay napalitan ng magandang pakiramdam. Maraming salamat sa iyo, Iho, at tinanggap mo ko sa aking pagdating sa iyong tahanan. Malaya ka na, Aling Puring. Kinalas ko ng lahat ng itim na kapangyarihang nasa iyong katawan at habang wala kang malay, ang lahat ng iyong mga gamit ay binaon ko na sa lupa. Binigyan ka ng basbas ng Panginoon at muling pinatawad. Huwag mo nang babalikan ang lahat ng nakaraan. Ikaw na ngayon ang bagong Aling Puring. Huwag mong kakalimutang manalangin sa Kanya at paulit-ulit na magpasalamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa iyo. Taos pusong pasasalamat ng mangkukulam na si Aling Puring at sa paglabas niya ng tahanan ni Mio. Simula na ng kanyang pagbabago at hindi pa huli ang lahat at nang lubusan ng makalayo si Aling Puring, ipinagpatuloy ni Mio ang lahat ng kanyang ginagawa. Ang maganda upang magtungo sa sinasabing lugar ni Enteng at sa makalipas na ilang oras, kaagad niya ngang binaybay ang daan patungo sa nasabing lugar. Mag-iingat ka, Mio. Tuso ang mga yun. Lalo pat napaslang mo ang ilan sa kanilang mga kasamahan at alam kong inihintay kanila sa lugar namin. Sige, Enteng. Ikaw na munang bahala rito sa tahanan at kung may dumating man ng mga pasyente, sabihin mong may nilalakad lang ako at bumalik na lamang sila sa mga susunod na araw. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay ni Mio dala ang kanyang tungkod, may nakasabay siyang maharlikang engkanto. Kabisado ang nasabing lugar, sinamahan siya nitong magtungo roon at nang lubusang makarating sa lugar nila Enteng, para itong isang abandonadong lugar. Tahimik ang kapaligiran at sa mga tahanan ay walang nakatira. Ang ilan pa roon ay siraang bubungan. Kinakain ng anay ang mga haligi. Sambit pang wika ni Mio sa maharlikang engkanto. Kaibigan, maraming salamat sa pagsama sa akin dito. Pero parang kapansin-pansing abandonadong lugar. Totoo kayang sinasabi sa akin ni Enteng? Pero parang walang naninirahan dito. Huwag kang magpapakasguro, kaibigan. Malamang ay nagtatago lamang sila riyan sa paligid at ang mga tahanang abandonado, marahil ay pakana lamang nila ito. Kaya mag-iingat ka. Hanggang dito na lamang ang pagsama ko sa iyo. Sige, talis na ako, kaibigan. Nagtungo si Mio sa gitna ng kabahayan. Ang mga bahay na yari lamang sa sawali at pawid. Mga simpleng tahanang pinamumugaran umano ng mga aswang ayon kay Enteng. At sa kanyang pagmamasid, may napansin siyang mga bakas ng paa sa lupa. Sinundan niyon ni Mio hanggang sa may makita siyang dalawang banga. Ang isa ay napupuno ng dugo. Ang isa naman ay may laman na hindi niya malaman kung nanggaling sa tao o hayop. Hanggang sa may marinig siyang dalawang boses na nagmumula sa gilid ng tahanan. Huwag kang mahingay. Delikado tayo rito. Bakit pa kasi niyaya mo kung magtungo malapit sa may banga? Nagugutom na ako. Nanduro lamang ang pagkain at ang dugo. Ang lalaking yon, kakaiba siya. Yun nga sinasabi ko sa'yo. Di ba ang sabi ni Pinuno wag tayo magtutungo rito? Hindi pa ito ang tamang oras. Huwag ka na kasing maingay. Nakatago na nga tayo eh. Dadaka pa ng dadarian. Kayong dalawa, lumabas kayo riyan. Ayun na nga't nakita na tayo. Pahama ka talaga. Kami ho ba, Ginoo, ang tinutukoy mo? Wala nang iba, kayong dalawa nga. Halik kayo rito. Pero aalis na lang po kami. Naligaw lang po kami rito sa lugar. Naligaw? O ang bangang ito ang pakay ninyo? Hindi po, Ginoo. Mga bata pa po kami. Naghahanap lang po kami ng maaari naming pagkain dito. Hindi po talaga kami taga rito. Huwag niyo na akong pinaglololoko. Oot nasaan niyo kayong bata sa ngayon. Pero kilala ko ang anyo ninyo. Hindi niyo may pagkukubli kung sino kayo. Nasaan ang pinuno ninyo? At bakit abandonadong lugar na ito? Natatakot ba sila sa akin? Halika na, tumakbo na tayo. Bilis, takbo! Sandali lang, uminto kayong dalawa. Kagad niyang sinundan ng dalawang nasa anyong bata. Subalit habang unti-unti siyang lumalayo, nararamdaman niyang tila ba may mga nagmamasid sa kanya. Nakakubli ang mga ito sa masusukal na damo. Unti-unti niya ring naririnig ang mga kaluskos na para bang may patuloy na sumusunod sa kanyang pagtakbo. Gayon din sa dalawang batang nasa kanyang harapan. At nang huminto ang dalawa, kitang-kita ni Mio na ang dalawang batang yon ay nasa ustong gulang na bilang mga aswang na nagpalitan niyo mismo sa kanyang harapan.
Sambit na wika pa ng dalawa habang humihingi ng tawad sa kanilang pinuno. Patawad Pinono, ito kasing si Osting. Pinipilit akong kumuha ng pagkain. Hindi naman namin alam na dun magtutungo ang lalaking yan. Ayun tuloy at nakita kami. Huwag na kayong magturuan. Ang titigas ng ulo ninyo. Di ba ang sabi ko sa inyong dalawa, huwag kayong magtutungo roon hanggat wala akong sinasabi. Pero Pinono, nagugutom na ho kami. Sayang naman ang mga pagkain nandoroon sa may banga. Tumigil kayo. Sablay ang paghihintay ng plano. Nandito na ngayon ang lalaking yan. Wala na tayong magagawa. Kinakailangan na natin siyang harapin upang paslangin sa ating lupa. Umalis kayong dalawa riyan bago ko pa kayo saktan. Ikaw pala ang kanilang pinuno. Ikaw ba nagsimula ng pangyayanggaw sa lugar na ito? Tama ka, Binata. Ako nga ang kinupkup ng pamilya ni Enteng. Samantalang ngayon, ako na ang kanilang pinuno. Dahil yon ang layunin ko sa lugar na ito. Ang pagharian sila upang sumunod sa akin. Ang sama mo, kasing sama ng amoy at pagmumukha mo. Matapos kang pakitaan ng kabutihan, kabaliktaran pa ang sinukli mo. Ginawa mo pa silang alipin para maging sunod-sunuran sa'yo. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mo. May kakaiba siyang agimat sa kanyang katawan. Ang pulang bagakay at ang kanyang tungkod. Mag-iingat kayong lahat. Hindi na naghintay ng pagsugod si Mio. Siya na mismong sumugod sa pinunong yon. Subalit hinarang siya ng mga alagad nito. Isa-isa niyang pinagpapaslang. Pilit na pinoprotektahan ang kanilang pinuno. Langin siya! Huwag hayaang makalapit kay Pinono! Sugurin! Gamit ang kanyang tungkod, ang lahat ng humaharang sa kanyang daan ay isa-isang tumutumba kapag tinatamaan ang hagupit ng kanyang tungkod. Pinono, malis ka na rito. Hindi namin siya kaya. Ikaw ang punteriya niya. Gabayan niyo ang Pinono hanggang sa makalayo rito. At huwag hayaang mapaslang ng lalaking ito. Dito tayo, Pinono. Bilisan ninyo hanggat hindi pa tayo lubusang nauubos. Habang abala si Mio sa pagpaslang sa mga nilalang na humaharang sa kanya, patuloy namang itinatakas ang kanilang pinuno. Maya-maya pa sa makalipas ng ilang minuto, marami-rami rin ang kanyang napaslang hanggang sa tumahimik ang paligid. Wala na ang kanilang pinuno at ang ilan sa mga kasamahan nito ay nagsipaglikas na rin. Magkikita pa tayo. Isa kang mahinang pinuno. Ginagamit mo ang mga alagad mo para sa pangsarili mong kapakanan ni hindi mo kayang harapin ang tulad ko. At sa muli nating pagkikita, ikaw nang pupunteriyahin ko dahil nagmumula sa iyo ang mga utos. Muling bumaba si Mio galing sa burol na yon at sa pagbabalik niya sa kanilang tahanan, kagad siyang kinausap ni Enteng kung ano ang nangyari sa kanyang lakad. Pasensya ka na Mio, niwala man lamang akong may tulong sa'yo. Kamusta ang naging lakad mo? Hindi ko napaslang ang kanilang pinuno. Pilit siyang pinoprotektahan ng kanyang mga alagad at hindi ko alam kung sino mga napaslang ko. Marahil ay kasamahan doon ng iyong mga kamag-anak. Pasensya ka na Enteng, dahil sa dami ng sumusugod sa akin, wala na akong pinipiling nilalang para tamaan. Huwag mo nang isipin yun, Mio. Ganun talagang pinunong yun. Isa siyang tuso. Ginagamit lamang niya ang mga tao roon para protektahan ang kanyang sarili. Ito ang kape. Magpahinga ka na muna. Sa mga oras na iyon ay piniling magpahinga ni Mio. Ngunit sa pagsapit ng gabi, nalimpungatan siya at gumising ng 1:00 ng madaling araw. Isang malakas na alulong ng aso ang pumukaw ng kanyang atensyon. Kakaiba ang alulong na yon na para bang may tinatawag siyang ibang mga kasamaan. Huwag kang lalabas ng tahanan, Enteng. Lilibot lamang ako sa paligid ng bakuran. Habang daladala ang gasera, patuloy niyang inikot ang kanyang bakuran. Nakita niyang isang asong pilit na may kinakahol. Nakatingin ito sa madilim na lugar kung saan ay may mga nanlilisik na mga mata na patuloy na nagtatago sa dilim. Pabulong na wika pa ni Mio. Sinasabi ko na nga ba, may mga bisita akong hindi inaasahang dumating. Hintayin ninyo ko riyan dahil hindi ako natatakot sa inyo. Kagad na kinuha ni Mio ang kanyang mga gamit espiritual, ang kanyang agimat at ang kanyang tungkod. Kagad na sinuong ang madilim na lugar, ngunit sa kanyang pagdating doon, ang kanyang dinatnan ay ang isang taong walang buhay. Bakit iniwan nila ito rito? Ano kayang pinaplano nila? At sino ang taong ito? Nang maramdaman niyang wala ng mga nilalang sa paligid, kagad niyang tinawag si Enteng. Ipinakita ang lalaking walang buhay. Nagulat si Enteng nang makita iyon dahil ang lalaking nakabulagtas sa lupa ay ang kanyang kapatid na lalaki.
Mio, siya ang kapatid kong si Marlon. Anong ginawa nila? Sumunod naman siya sa pinuno. Nagpahanib siya sa kanila. Pero bakit ganito ang ginawa nila sa kanya? Tadtad ng kalmot sa kanyang buong katawan at ang kanyang likod ay pinaglaruan ng mga nilalang na yun. Marahil ay gumaganti ang pinunong yon. Marami ang napaslang sa kanila at dahil sa hindi nila ako kaya, gumagawa sila ng paraan upang mas galitin tayo. Ipagpatawad mo, Enteng. Nabigo kong paslangin ng pinunong yun ay kinamatay tuloy ng iyong kapatid. Wala kang kinalaman dito, Mio. Ako mismo humingi ng tulong sa'yo. Alang talaga ang kaluluwa ng pinunong yun. Ako nang bahala rito sa aking kapatid at maglilibing sa kanya sa lupa. Kinabukasan ng umaga'y halatang hindi nakatulog ang dalawa. Namumugtong mga mata ni Enteng. Samantalang si Mio iniisip ang maaari niya pang gawin kung ano ang pwede niyang may tulong kay Enteng upang matigil na ang kasamaan ng pinunong yon. Subalit habang nanduron siya sa may bakuran kung saan inilibing ang kapatid nitong si Enteng, may dumating na dalawang lalaki. Ang isa roon ay may karamdaman, may mga malalalim na sugat sa kanyang katawan at ang bawat isa roon ay may insektong lumalabas. Mio, may dalawang taong dumating. Pagbubuksan ko ba ng bakuran? Sige, Enteng, mukhang nangangailangan sila ng tulong. Nakikita kong malubhang karamdaman ng isa roon. At nang papasukin na nga ni Enteng ang dalawang lalaki, iika-ikang naglalakad ang isa roon hanggang sa makapasok sa loob ng tahanan. Kaagad itong pinaupo sa kanilang upuan at nangawakan ni Mio ang kamay ng pasyente. Tumitig ito ng masama sa kanya na para bang lalamunin siya ng buo. Hindi ko na kinakailangan pang tawagin ang nananalbahay sa taong ito. Nasa loob na siya ng katawan. Hindi ka na makalis riyan magmula ng hawakan kong iyong kamay. Umalis ka sa harapan ko. Hindi kita kailangan. Huwag mong pakikialaman ang taong ito. Akin siya at walang ibang pwedeng makialam. Pasensya na po kayo, Ginoo. Kanya na po ang naging ugali niya. Simula lamang na magtrabaho siya sa isang factory at nang umuwi sa aming tahanan, kakaiba na ang mga kinikilos niya. Na para bang hindi na siyang aking anak. Madalas siyang nagwawala sa loob ng tahanan namin. Pinagbababasag ang mga gamit roon. Kinakalmot ang kanyang sarili. Wala akong ibang makitang dahilan kundi maaaring ginawa yon ng kanyang katrabaho. Huwag ko kayong mag-alala. Ako na hong bahala sa anak ninyo. Kakausapin ko ang nasa loob ng kanyang katawan. Hindi na makalis ang espiritong nandiriyan. Nakapako na siya sa aking espiritual na pamako. At kung hindi siya magsasalita, patuloy ko siyang paparusahan hanggang sa lubusan siyang manghina. Wala kang makukuha sa aking impormasyon. Basta sa akin ang taong ito. Hindi mo siya muling makukuha. Malaki ang kasalanan niya sa akin. Dahil baguhan lang siya. Samantalang ako ay matagal na sa aming trabaho. Lumabas na rin sa iyong bibig. Katrabaho ka nga ng taong ito. Ano bang nangyari, kaibigan? Bakit naging ganito ang kanyang katawan? Tinadtad mo na ng sugat. At kung hindi ako nagkakamali, isa kang mambabarang. Hindi kita kaibigan. Wala akong kaibigang tulad mo. Lumayo ka sa aking harapan. Umiinit ang pakiramdam ko na parang nasusunog. Wala pa nga akong ginagawa sa'yo. Ganyan na kaagad ang pakiramdam mo. Paano na lamang kung gamitan kita ng malalakas na orasyon? Tatagal ka kaya? Pero bago mangyari yon, bibigyan kita ng pagkakataong kalasin ang lahat ng kinarga mo sa taong ito. Malayong mangyari ang kagustuhan mo dahil ang pangalan ng taong ito ay nakasulat na kay kamatayan. Ihahatid ko na lamang ang kanyang kaluluwa roon bilang kabayaran sa lahat ng biyayang natatanggap ko. Kakuntsaba mo pa si kamatayan? Paano kung ikaw ang hihatid ko ron? Kaya huwag ka na magmatigas sa akin. Hindi mo pa nakikita ang aking kakayanan. Kalasin mo na ang lahat ng kinarga mo habang binibigyan pa kita ng pagkakataon. Nagmatigas ang mambabarang na yon ni hindi niya pinapagpag ang lahat ng kanyang ikinarga. Bagkos ay tila ba lalong dumami ang mga insektong lumalabas sa sugat. Dahil doon ay nagalit na itong si Mio. Hindi umubra ang kanyang pakiusap. Nagbitaw ng pamarusang usal na ipinaramdam sa mambabarang na yon. Ang init. Ang sakit. Anong ginagawa mo? Nabibilipit na ako sa sakit. Bitawan mo ko. Itigil mo yan. Bakit mo binabarang ang taong ito? Anong ginawa niya sa iyong masama? Sa trabaho, mas nagustuhan siya roon kaysa sa aking mas matagal pang nagtatrabaho. Siya pa ang nagkaroon ng posisyon. Samantalang ako ay nasa ilalim lamang niya. Hindi ko matanggap yon. Dapat ako ang nasa kanyang posisyon at hindi siya. Siguro tamad ka. Kaya hindi ikaw ang na-promote dahil kung matagal ka na sa trabahong yun, dapat noon pa lang
Nasa maayos ka ng posisyon. Bakit pa pinagdiskitahan mo ang taong ito? Nagtatrabaho lamang siya ng marangal. Hindi ko kayang makitang nandoon siya. Akin ang posisyon na yon. Ako ang karapat dapat. Dahil sa ginawa mong yan, mas pinahamak mong sarili mo. Alam mo bang hindi na kita pakakawalan? Tingnan mong kalagayan ng taong ito. Sinira mo ang kanyang buong katawan at malamang sa malamang, hindi na siya makapagtrabaho. Yun ang layunin ko sa kanya upang hindi na siya makabalik. Papaslangin ko siya. Papaslangin ko siya. Ikaw ngayon ang papaslangin ko at ihahatid ko kay kamatayan. Tanggapin mong malalakas na pamarusang ito hanggang sa lubusan kang manghina. Kakalasin ko na. Kakalasin ko na ang lahat ng kinarga ko. Itigil mo lang ito. Sa kabila ng malalakas na pamarusa, kinalas ng mambabarang ang lahat ng kanyang itim na ikinarga. Ang mga insekto patuloy niyang pinagbag sa buong katawan, magmula sa ulo ng pasyente hanggang sa paanan. Paulit-ulit niya yung pinagbag hanggang sa makalipas ng ilang minuto. Tumigil ang mambabarang sa kanyang ginagawa. Muling wika pa ni Mio. Ano, kinalas mo na ba ang lahat? Kinalas ko na. Wala na ang lahat ng kinarga ko. Ayaw ko ng kausap na sinungaling. Meron pa sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Akala mo ba hindi ko nakikita yon? Patawad, hindi ko napansin. Akala ko nakalas ko na ang lahat. Eto na't pinapagpag ko na. Maya-maya pa nang matanggal na nga ang lahat, nagpaalam na si Mio sa mambabarang na yon dahil hindi niya na binigyan ng pagkakataong mabuhay. Siguradong uulit-ulitin lang ang lahat ng kanyang gagawin na kung sakaling meron siyang makagalitan, muli lamang niya itong babarangin. Sambit na wika pa ni Mio. Paalam na mambabarang, hindi ka dapat na mabuhay sa mundong ito dahil masama kang tao. Tulad ng sinabi ko sa'yo, ikaw ang ihahatid ko kay kamatayan. Paulit-ulit na iginilit ng kanyang tungkod sa liig ng pasyente hanggang sa mawalan ito ng malay. Maya-maya pa'y tinawag niya ang pangalan ng pasyente at nang muling bumalik ang kanyang ulirat, kagad itong dinasala ni Mio, pinainom ng tubig at tiningnan ang mga sugat sa kanyang buong katawan. Ang mga insektong nagsipaglabasan doon ay isa-isang namatay magmula nang pumatak ito sa lupa. Gagaling ka na at muli ka nang makakabalik sa iyong trabaho. Marami pong salamat. Akala ko wala ng pag-asa ang katawan kong ito at mananatili na lamang akong walang silbi sa aming tahanan. Siya nga pala, sino ang gumawa sa akin noon? Hindi ko na inalam ang kanyang pangalan pero may isang taong hindi na makakapasok sa trabaho ninyo. Kapag pumanaw siya nang wala silang alam na ibang dahilan, yun ay dahil hinatid ko na ang kanyang kaluluwa kay kamatayan. Kamuntikan ka na roon, mabuti na lamang at nadala ka pa rito. Muli ako nagpapasalamat sa iyo. Paulit-ulit pa ba akong babalik rito? Para sa mga natamo kong sugat sa aking buong katawan. Kahit na isang beses lang sa isang linggo, susuriin ko lamang ang sugat mo para makita kung unti-unti niyang panunuyo. Pero may ipapadala ako sa iyong gamot. Yun ay halamang gamot na paulit-ulit mong ilalagay dyan sa iyong buong katawan hanggang sa lubusan kang gumaling. Pati na rin ng isang galong tubig. Araw-araw mo siyang iinumin. Salamat sa iyo, Iho. Magaling na ang anak ko. Nawala na ang takot sa aking dibdib. Akala ko'y mawawala na ako ng anak ng walang kalaban-laban dahil lamang sa mambabarang na yon. Wala na hong manggagambala sa anak ninyo. Malaya na ho siyang muling makakabalik sa kanyang trabaho. Makalipas lamang ang isang araw, muling nagpaalam si Mio kay Enteng dahil ayon sa kanyang kaibigang Balaw na inutusan niyang hanapin ang pinuno ng mga aswang na pumaslang sa kapatid ni Enteng. Nakita na umano niya kung saan ito nagtatago sa isang malaking kuweba na tinatawag na Burabot kung saan ay may kalayuan ito na nasa tuktok pa ng bundok. Ikaw na muling bahala rito, Enteng. Kinakailangan ko ng kagad na tapusin ang pinunong yon. Dahil kung patuloy pa rin siyang mabubuhay, mas marami pang mga walang labang mayayanggaw tulad na nangyari sa iyong mga kamag-anak. Kinakailangan kong baybayin ang bundok na yon upang hanapin lamang siya at paslangin. Mag-iingat ka, Mio. Ako nang bahala rito. Gabayan ka ng Panginoon at nawa ay magtagumpay sa iyong mga lakad. Kasama ang kanyang kaibigang Balaw, gayon din ang matandang ermitanyo at ang pulang duwending nanduroon sa kanyang balikat. Muling binaybay ni Mio ang daan patungo sa nasabing bundok. Ilang oras din siyang naglakbay habang daladala ang kanyang mahiwagang tungkod. May mangilan-ngilan siyang mga tahanang nadaanan at ayon nga sa mga ito, araw pa lamang ang lumipas, nakaramdam sila ng kakaiba sa kanilang lugar. Magmula ng tila ba may naninirahan sa tuktok ng bundok kung nasa saan ang nasabing kuweba
na ngayon ay kinatatakutan ng ilang mga naninirahan doon. Kung ako sa'yo, huwag ka nang magtungo ron. Napakadelikado. Nung nakaraang gabi lang may mga nanggambala na sa tahanan dito. Nanggaling sa bundok na yon. Marami silang nagsipaglipa na. Kaya ayon sa aming punong barangay, wag na wag raw muna kaming aakyat sa bundok. Kahit na dati naman madalas kaming nagtutungo roon. Pero ngayon, kinatatakutan ng bundok na yan. Dahil dyan nagmumula ang mga nilalang na bumababa rito. Maraming salamat sa paalala, pero hindi ako nag-iisang aakyat doon. Paano hindi nag-iisa? Wala ka namang kasama. Nandyan lang sila, hindi mo nga lang nakikita. Ano? Sige, takit na ako. Haharapin ko ang nasa tuktok ng bundok na yan. Patuloy na inakyat iyon ni Mio. At dahil nga sa may katarikan ng bundok, pagapang niya yung inakyat hanggang sa lubusang makarating sa ibabaw ng bundok. Napakaganda pala rito, kaya pala inaakyat ng mga naninirahan sa ibaba dahil sa ganda ng tanawin. Subalit ngayon, may mga nilalang ng naninirahan na unti-unting sumisira sa ganda ng tanawin. Maya-maya pa'y unti-unti nang dumidilim ang paligid. Napansin ni Mio ang paggalaw ng mga damo. Hindi pa man siya lubusang nakakalapit sa kuweba, sinalubong na siya ng mga ito, lalo na ang kanilang pinuno na kung saan ay pinaliligiran pa rin ang kanyang mga alagad. Sambit pang wika nito sa kanya sa ikalawang pagkakataon ng muli nilang pagkikita. Ayaw mo talaga akong tigilan. Pwes kung gayon, haharapin na kita kasama ng mga pinagkakatiwalaan kong mga alagad. Huwag ka nang magtago sa likod ng iyong mga alagad. Ikaw ang kanilang pinuno. Dapat ikaw ang humarap sa akin. Yun ay kung talagang pinuno ka. Matitikman mo ang galit ko. Marami ka nang pinapaslang at ang lahat ng pinaghirapan ko ay unti-unti mong sinisira. Sugurin ang lalaking yan at wala nang muling tatakas hanggang sa kamatayan. Dahil sa utos ng pinunong yon, kagad ngang nagsipagsugod ang kanyang mga nilalang. May mga bagong yanggaw na wala sa kanilang sarili. Subalit dahil sa walang pinipili ang tungkod ni Mio, isa-isa niya iyong hinagupit. At dahil sa hindi pa ganoon karami ang mga bagong yanggaw, kagad niyang napaslang ang bawat sumusugod hanggang sa ang karamihan doon ay nakabulagtanas sa lupang walang buhay. Pinuno, hindi natin siya kaya. Umalis ka na. Huwag mong pilitin kaharapin siya. Pati ikaw ay mapapaslang. Tumigil ka. Kinakailangan ko siyang kaharapin dahil ako ang inyong pinuno. Pababagsakin kita, antingerong mayagimat ng pulang bagakay. Dahil sa hamong yun ni Mio, hindi nga tumakas ang pinuno. Hinarap si Mio sa tuktok ng bundok na kahit na alam ng pinuno sa kanyang sarili na hindi niya kayang kakayanan ni Mio. Kakaiba ang kanyang agimat at ang kanyang tungkod na may kakayanang pumaslang ng masamang nilalang. Umanda ka, kakatayin kita bilang kabayaran sa pagpaslang mo sa aking mga alagad. Kagad nga nitong sinugod si Mio, subalit ang pagsugod na yon ang pinakahuli niyang pananatili sa mundo. Dahil sa paghagupit pa lamang ni Mio ng tungkod ay kagad siyang tinamaan sa kanyang katawan na naging dahilan ng kagad niyang pagbagsak sa lupa. Ang katawan ko parang nahati sa dalawa sa pagtama ng tungkod na yon. Biglang bumagsak ang malakas na ulan. Dahan-dahang nilapitan ni Mio ang nilalang na yon. At nang makita niyang kalagayan ng pinuno, ni hindi na ito makakilos sa kanyang kinahihigaan, huling wika pa nito sa kanya habang patuloy na naghihingalo hanggang sa lubusang malagutan ng buhay. Kakaibang lakas at agimat ng isang santig warrior. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwentong ito. Maraming salamat sa nagpadala ng kwento na itinago natin sa pangalang Mio. Shoutout sa iyo kaiwagang Mio. Simulan na natin ang shoutout time. Rochelle Dibo, listening from Singapore. Shoutout din sa Dibo and Bessie Dilas family from Kulob, Anilao, Iloilo. CJ Irish from Antipolo. Shoutout sa iyo. Ben Banhao from Imos, Cavite. From Romblon, Jing Austria. From Bicol, Mike Cunanan. Listening from Alcobar, Saudi Arabia, Elpidio Piral. From QC Metro Manila, Kuya Makmoto. From San Antonio, Quezon, Manuel Olores. From Mandawi City, Cebu, Gregorio Sibonga. From Kapatagan, Lanao del Norte, Junel. Shoutout kay Vonvon Gonzales, kababayan from Hong Kong, Sara Okomen.
From Bohol, Trinidad, Mark Dennis Barbarona. Kababayan from Italy, Doroteo de Austria. Kahiwaga from Kuwait, Joyce Messina. Kahiwaga from Hong Kong, Maricel Fronda. Kahiwaga from Kuwait, Gay Sumudio. Kababayan from Qatar, Romzel Fishing. Shoutout kay Kahiwaga Milito Broza. Shoutout kay Kahiwaga Ryan Valenzuela from Dumaguete, Negros Oriental. From Mandaluyong City, Anita Rose. Shoutout sa'yo. From Maman Jordan, Lina. Kahiwaga from Samar, Rex Sineros. Kahiwaga from Minupacan, Leyte, Alan Estrera. Kahiwaga from Aklan, Niño Bueno. Shoutout sa'yo. From Nasugbo, Batangas, Crisaldo Rivera. From Macau, China, Jay Gakuya. Kababayan from Hong Kong, Luke Milagrosa. Kahiwaga from Palawan, Manuel Labra. Listening from Kuwait, Joy Sigurdo. Shoutout kay Rani Robert Penka. From Subic, Zambales, Eric Baribi. Kahiwaga from Hong Kong at Turmok, Leyte, Matagob, Ems World Vlog. Kababayan from Hafir Albatin, Riyadh, Erlinda Ikaore. From Silang, Cavite, Bulian, Froilan Estelia. Kahiwaga from Kuwait, Melanie Poson. Shoutout kay Kahiwaga Don Pordoy ng Damam. From Rodel Oddohan. From Liliw, Laguna, Mavs Vlog. Shoutout kay Kahiwaga from Lapu-Lapu City, Irene Ukamahalan. From Alaminos City, Pangasinan, Dennis Bristol de Guzman. From Dinagatan Island, shoutout sa iyo, Nana. Kahiwaga from Malabon, Rodelio Cruz. From Masbate City, shoutout kay Lods Tomas. Nagmula kay Jobert Bangalisan. Shoutout from Mangan Vacas, Subic, Zambales, Lee Sadaba family. Kababayan from Jeddah, Anthony Kalaging. Kahiwaga from Iloilo, Jerry Sarandin. Loksky from Antique, Delilah Medina. Shoutout sa inyo. Kababayan from California, Lyndon Scott. Shoutout sa iyo, Kahiwaga. From Cainta, Rizal, Rudy Patiño. From Santa Rosa, Laguna, Raymond Mantalaba, Elena Palomo, Sian Mantalaba. Shoutout sa inyo. Kahiwaga from Taiwan. Shoutout sa iyo, Kahiwaga Life. Shoutout kay Kahiwaga Leo Pabelona. From Piroy Surveying Camp, Iloilo. Kahiwaga from Europe. Shoutout sa iyo, Jade. From Milan, Italy, Tiwang Averion. Mikawayan, Bulacan, Efren Montes. Watching from Israel, Victor Soriano. Mana Alawang. Shoutout sa iyo. Nakakatuwang basahin ang mga comment ninyo, mga Kahiwaga. Maraming salamat sa inyong pag-like at pag-comment. Shoutout sa inyong lahat. At huwag kalimutang ilagay ang inyong mga pangalan. Gayon din ang lugar kung nasa Pilipinas man kayo o nasa iba't ibang bansa. Palagi po tayong mag-iingat lalo na sa panahon ngayon na tuloy-tuloy ang pag-ulan. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mga Kahiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan, pati na rin ang bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli, mga Kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.